Isang biyaya pong muli na tayo po'y magkasama-sama sa sandaling ito upang muling tunghayan po ang kanyang mga salita. Mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan, ang ating pong tatalakayin, relationship. At yan po ay hango sa Genesis 2:18 na ang sabi po sa atin, "It is not good for a man to be alone." Saglit po tayong manalangin. Panginoon, muli kami po itaos-pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy na pagkakataong binibigay niyo po sa amin upang makatunghay ng inyong mga salita. Paghindapatin niyo po kami, Panginoong Diyos, turuan niyo po kami at patuloy niyo kaming baguhin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Marami pong mukha, hugis at kulay ang kaligayahan at ang isa po rito ay napakahalagang matandaan po natin, yung pong happiness. Happiness is being connected. Happiness is being related to people. Happiness is not being alone. Genesis 2:18 says, "It is not good for a man to be alone." Nang nilikha po ng Diyos ang liwanag, dagat, lupa, halaman, araw, buwan at mga hayop, sunod-sunod po niyang sinabi, "It is good, it is good, it is good." The first time He said, "It is not good," was found in Genesis 2:18. It is not good for a man to be alone. Man is better off or happier with a spouse, a partner. Mas mabuti daw po ang buhay ng isang tao kung siya po ay may kabiyak, partner, soulmate o extension ng kanyang sarili. People are better off and happier being connected with other human being and with other human beings. Sa makatuwid, kung gusto daw po nating magkaroon ng masayang buhay, connect. Seek connection, which means you have to be available and be reachable. Psalm 88 verse 18, "You have taken my companions and loved ones from me. The darkness is my closest friend." Dito, the absence of companions is equated to darkness in life. Tayo pong mga taga-silangan ay mahilig po talagang kumonekta sa tao. Lalo tayo mga Filipino. Ang tawag nga ng kaklase ng anak mo sa'yo mommy or di kaya ay tita. Yung driver ng jeep, tinatawag nating manong o di kaya ay kuya. Yung ang tindera ng lansones, ang tawag po natin ay manang or di po kaya ay ate. We like to connect. Kaya hayaan po natin kumonek yung ating pong sarili sa iba at hayaan din po natin ang iba na mag-connect sa atin. Huwag po nating hadlangan, huwag po nating pakialaman at huwag po nating pigilan. Sabi nga po if I reach out to you, would you be there? Or if I didn't, would you reach for me instead? Hindi ba ang sabi ng isang awitin kanta, "Hello is such a simple way to start a love affair." Alam po niyo mga kapatid, ang pinakamahalaga sa buhay na ito po yung maging pinaka-importante kang tao, at least in another person's life. Yun na yung buhay. Huwag ka nang maghanap ng iba pa. Huwag ka nang maghanap ng kotse, although kung meron, salamat sa Diyos, bonus na ito. Huwag ka nang maghanap ng kung ano-ano. Pagka ikaw ay mahal ng minamahal mo, yun na yun. Matuto kang magpasalamat sa Diyos at ngumiti kahit konti lang ang ulam. Let others connect with potential spouses. Set others free to connect with potential friends. Enable others to connect with potential companions. Anong sabi ng ating scripture? It is not good for anyone to be alone. Kahit ang apostol na si Pablo po ay laging mayroong kasama. Pinamamalita po niya na unmarried siya or wala po siyang asawa. Pero hindi naman po siya nauubusan ng kasama. Acts 18:18 says, "Paul stayed on in Corinth for some time. Then he left the brothers and sailed to Syria, accompanied by Priscilla and Aquila." May mga tao pong ginawang uri ng paglilingkod o ministeryo nila na laging samahan si Apostol Pablo saan man po siya magtungo o magpunta. Alam nila na hindi lang naman asawa ang nakakasama sa buhay. Magkakaroon ka rin halimbawa ng meaningful relationships even outside of marriage. Pero hindi po nila binabawasan yung beauty, yung pong ganda na may asawa mismo. Iba pa rin talaga. Now, how to be happily connected with people? How to be happily connected with people?
Aside from marital and romantic relationships, people are better off and happier with meaningful and satisfying relationships with fellow men and fellow women. How can we stay happily connected? There are three among many. Number one, make a new friends. Make a new friends. Huwag po nating kalilimutan na magkaroon ng mga bagong kaibigan. Bakit? Kasi may mga kaibigang nag-abroad, may mga kaibigang namamatay, may mga kaibigang nalalayo. Kaya't kinakailangan may mga bago tayong maging kaibigan. Job 6:14, a man should have the devotion of his friends. True enough, nang si Job po ay sinalakay ng napakaraming kabigatan sa buhay, mga problema sa buhay, tatlong kaibigan po niya ang umupo sa kanyang tabi. Kasama lang niya, walang ginagawa, walang sinasabi. 3 araw at 3 gabing nakiramay sa kanya. Bagamat nang bumuka na yung mga bibig ng kanyang mga kaibigan, sumama na yung kanyang loob. Ang point, there were his friends who tried to comfort him. Wag po tayong nagtataka na kung naghihirap po tayo at mayroon pong problema, ang mga kaibigan po natin ay nadadamay. O di kaya tayo din naman ay nadadamay kung sakasakaling yung mga kaibigan po natin ay nagkakaroon din naman ng problema o kabigatan sa buhay. Dahil yun po talaga ang diwa ng pagkakaibigan. So keep friends and keep making good friends. And how do we keep friends? 2 bagay. Number 1, don't seek perfection but be forgiving. Don't seek perfection but be forgiving. Laging magkakamali ang ating mga kaibigan. Lagi pong magkakamali ang mga tao sa ating paligid. At kung sa kanilang mga pagkakamali, lagi na lamang po natin silang didispatsahin at tatanggalin sa ating buhay, abay wala nang matitira. Kaya kinakailangang nagpapatawad tayo. Kinakailangang ang tao ay nagpapatawad. You remember that they are dust because God remembered that we are dust. Secondly, don't waste relationships. Don't waste relationships. Anong ibig nating sabihin? Ang haba ng pinagsamahan tapos may konting pinagkagalitan, nagkatampuhan, nagkasamaan ng loob, para na kayong magkagalit habang buhay. Sayang ang matagal na pinagsamahan. Huli mo na yung loob niya at huli na rin niya ang loob mo. Abay matapos kayong magpakalamig-lamig ng inyong sama ng loob, galit at tampo sa isa't isa, get together again. If you can't be as close as before, at least don't be enemies. Sayang naman ang dati niyong mga manliligaw, the men you knew before, o kaya ay the girls you loved before. Marami kayong pinagsamahan tapos biglang cut at wala na. If you're already married, as long as it doesn't endanger your marriage, and your spouse knows about it, mabuti rin to keep in touch. Malay nyo, baka maging business partners pa kayo. Kaya lang, pagka kayo po'y may asawa na, syempre, iba na yung rules of the game. Dapat ay lagi may consent ng asawa at hindi siya na threaten or hindi rin po na threaten ang inyong relationship. How can we stay connected? Number 2, be at peace with people. Be at peace with people. Ayon po kay Tito 3:2 or Titus 3:2, slander no one. Be peaceable and considerate and show true humility toward all men. Kadalasan ng ating mga salita ay alienate people. It's not the ideas behind those words, but the delivery and choice of words. So live peaceable lives. Ating siyasatin ang ating mga sarili. Make sure that whenever we talk, ang mga tao po'y napapalapit at hindi napapalayo sa atin. That people become our friends and not our enemies. What else? Number 3, be people and relationship friendly. Be people and relationship friendly. Ibig sabihin, maging mabuti, maging mabait, at maging matulungin. Ayon po kay Solomon, Ecclesiastes 3:12, I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live. May mga magkakapatid sa laman, biological brother or sister,
na magkakagalit. Ito ay napakalaking kahibangan galing sa isang bahay bata. Ang puso parehong nakakabit sa isang ina, napatid lang pero iisa lang talaga. Mag-aaway, magkakagalit, na dapat nga nagtutulungan, na dapat nga nagmamahalan, na dapat nga nagsusuportahan, tapos nagbabangayan. Yung hindi na nagtutulungan, ginagawan pa ng masama, paano kayo sasaya? It's such a waste. Kinakailangan gumawa po ng paraan. For us to keep relationships, we should have a positive and a constructive presence. In other words, don't be a habitual burden. Don't be a habitual troublemaker, threat, or irritant. Kasi meron po talagang mga taong nakakairita pagkakasama. Dahil kung mangyayari ito, you'll never keep relationships. Always strive to be helpful. Di ba na nga lang kung tayo po'y sobrang mahina, sobrang nangangailangan, o di kay sobrang malungkot. Habang kaya ng katawan, habang kaya ng isip, at habang may mga resources kayo, ang bawat isa, give, forgive, and help. At hindi kayo maubusan ng tao sa paligid na nagmamahal at magmamahal sa inyo. Tandaan po natin, as long as you are able, be on the giving, not receiving, and you'll never run out of good relationships. Proverbs 22 verse 24. Do not make friends with hot-tempered men. Do not associate with one easily angered. Kung kayo po'y madaling magalit, kung kayo'y madaling mabugnot, mainitin ang ulo, kung kayo ay palasigaw, sino ang inaasahan ninyong makatatagal sa inyo? Kahit pa sabihin ninyo, hindi naman talaga ako galit bluff lang yon. Namutla yung sinigawan mo malay ba niya? Kaya kung may attitude tayong ganyan, bagu-baguhin. Kung gusto lang naman natin maging masaya, at kung gusto lang din naman nating maraming sumayang tao, tandaan po natin, it is not good that a man or a woman should be alone. Give the gift of your company. Give the gift of your companionship. Sabi ng Panginoon, do good to others so that people will see your good deeds and praise your Father in heaven. Happiness among many things is relationships. I-review po natin at balikan po natin yung ating mga pakikisalamuha at yung ating mga ugnayan. Sabi po ni Joseph Newton, people are lonely because they build walls instead bridges. Pader ba ang ginagawa natin o tulay? Let's build bridges. Let us cross bridges. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Kayo po yung Diyos na nagbibigay po sa amin ng kasiyahan sa aming mga puso. Pero meron po kami mga praktikal na bagay na dapat gawin upang makamtan po namin at maranasan yung kasiyahan, kaligayahan ng aming mga puso. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na pag-ibayuhin pa at pagandahin pa ang aming relasyon, Panginoon, sa aming kapwa. Gumawa kami ng mga bagay na makatutulong, Panginoong Diyos, upang ang mga tao'y mapalapit sa amin, hindi mapalayo. Na kami nagiging daan upang tao po ay ma-encourage at hindi po ma-discourage. Na sa pagitan po ng aming presensya, sa pagitan po ng aming pumbuhay, lumalakas ang kanilang pananampalataya at hindi po pinanghihinaan ng loob. Kasangkapanin niyo po kami, Panginoong Diyos. Gamitin niyo po ang aming pong buhay upang maluwalhati ka. Maraming salamat po sa lahat ng aming mga pinag-usapan at tinalakay. Umaasa po kami, Panginoon, na pagpapalain niyo po kami sa mga natitirang oras pa sa araw na ito. Purihin ka, Panginoong Diyos. Ito pong aming dalangin sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon.